Akala nyo ba sa mamahaling rod, reel, at jig na kasalalay ang dami ng huli? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamalaking pagkakamali nyo na dahilan kung bakit isang dekada na kayong walang huling matinong isda ay nasa paraan lang ng paghawak ninyo ng jig? Oo, tama ang narinig ninyo, yung simpleng paghawak lang. Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang sikreto na babago sa buong pananaw ninyo sa jigging. Aalamin natin kung bakit ang kinasanayan nating lakas at higpit ay siya palang pumapatay sa tsansa nating makahuli. At sa huli, ipapakita ko ang tamang paraan na magbibigay buhay sa pain ninyo sa ilalim. Kaya tanungin ninyo ang sarili ninyo ngayon, sigurado ka ba na tama ang paghawak mo sa jig mo? Baka magulat ka sa sagot. Bakit ba napaka-importante ng paksang ito? Isipin ninyo, libo-libo ang ginagastos natin sa gamit. Bumibili tayo ng pinakabagong Japanese rod, ng reel na may bearing hanggang 10, at ng mga jig na kumikinang na parang alahas. Pero pagdating sa tubig, ang resulta ay pareho pa rin. Pagod na balikat at walang laman na cooler. Ang problema ay nasa mentalidad natin. Itinuro sa atin or nakasanayan natin na ang pangingisda ay laro ng lakas, na para makontrol mo ang nangyayari sa ilalim, kailangan mong magbigay ng puwersa, kailangan mong higpitan ng hawak. Ang paniniwalang ito ay nakatanim na ng malalim, na para bang isang batas na hindi pwedeng baliin. Ngayon, sisirain natin ang batas na yan. Dahil sa mundo ng jigging, lalo na sa malalalim na tubig, ang kalaban mo ay hindi ang isda, kundi ang sarili mong maling akala. Simulan natin sa pinakaugat ng problema, ang tinatawag kong death grip or kapit tuko. Ito yung paraan ng paghawak kung saan halos mamuti na ang mga buko ng daliri mo sa sobrang higpit ng kapit sa rod. Isipin mo ang eksena. Madaling araw, kalmado ang dagat, at inihulog mo ang iyong bagong jig. Sa sobrang pag-asa, ang unang reaksyon mo ay higpitan ang hawak. Ang nasa isip mo, kapag mas mahigpit, mas kontrolado ko ang galaw. Bawat pitik ko, ramdam ng jig. Ito yung kaisipan na ipinasa pa sa atin. Ang akala natin, ang direktang koneksyon ay nangangahulugang mas magandang aksyon. Pero ang katotohanan, kabaligtaran ang nangyayari. Sa sobrang higpit ng hawak mo, hindi mo na pinapagana ang pinakaimportanting gamit mo, ang iyong fishing rod. Ginagawa mo itong isang simpleng extension lang ng braso mo, isang matigas na pamalo na walang sariling buhay. Ngayon, bakit nga ba napakalaking pagkakamali ng death grip? Ang unang dahilan ay pinapatay nito ang natural na aksyon ng jig. Ang mga jig, lalo na ang mga slow pitch jigs, ay dinisenyo para magkaroon ng sariling buhay sa ilalim ng tubig. Dapat sila ay kumikinding, umuunday, at bumabagsak na parang isang sugatang isda, isang madaling target. Kapag mahigpit ang hawak mo sa rod, bawat galaw na ginagawa mo ay nagiging marahas at hindi natural. Ang jig mo ay hindi na naglalaro sa tubig. Ito ay sa pilitang hinihila pataas at binibitawan pababa. Sa mata ng isda sa ilalim, hindi ito mukhang pagkain. Mukha itong isang piraso ng metal na walang kabuhay-buhay na hinihila ng isang higante mula sa itaas. Ang resulta, ang mga matatalinong isda tulad ng talakitok o maya-maya ay titingnan lang ito at lalayo. Hindi sila tanga para kumagat sa isang bagay na halatang halata na peke at delikado. Ang pangalawang epekto ng sobrang higpit na hawak ay ang pagkawala ng sensitivity or pakiramdam. Akala natin kapag mahigpit ang kapit, mas ramdam natin ang lahat. Mali. Ang totoo, kapag tensyonado ang mga kamay at braso mo, para kang manhid, hindi mo mararamdaman ang mga pinong detalye na nangyayari sa ilalim. Halimbawa,
Ang banayad na pagkalabit ng maliliit na isda, ang pagdapo ng jig mo sa iba't ibang klase ng istruktura, buhangin ba yan, bato, or putik, at higit sa lahat, ang pinakamahinang kagat ng isang malaking isda na nag-aalinlangan. Ang tawag dito ay hesitation bite. Kadalasan, ang malalaking isda ay hindi basta-basta sumusunggab. Idinidikit muna nila ang kanilang bibig sa pain. Kung naka-death grip ka, ang senyales na ito ay hindi mo mararamdaman. Ang mararamdaman mo lang ay kapag huli na ang lahat at isinuka na ng isda ang jig mo. Isa pang masamang bunga ng maling paghawak ay ang sobrang pagod. Ang jigging, lalo na kung maghapon, ay isang maraton, hindi sprint. Kung mula sa simula pa lang ay todo bigay ka na sa paghawak at pagpitik, ano sa tingin mo ang mangyayari pagdating ng tanghali? Tiyak ang iyong braso, balikat at likod ay mangangawit na. Mawawalan ka ng lakas at gana. Ang iyong mga pag-angat ng jig ay hihina at magiging pabaya. Sa puntong ito, kahit na may dumaan pang isda, wala ka ng enerhiya para gawin ang tamang aksyon. Ang pangingisda ay dapat maging isang relax at kalkuladong gawain, hindi isang weightlifting session. Ang pagod ay kaaway ng pasensya at sa pangingisda, ang pasensya ay lahat. Kapag pagod ka na, mas madali kang sumuko at umuwi. Kahit na ang pinakamagandang oras ng pagkagat ng isda ay papalapit pa lang. Pag-usapan naman natin ang papel ng iyong fishing rod. Ang mga modernong jigging rod ay hindi lang basta-basta mga pat-pat. Sila ay resulta ng mataas na teknolohiya, dinisenyo para mag-imbak at mag-release ng enerhiya. Ang tawag dito ay rebound o recoil. Ang trabaho ng rod ay tulungan kang iangat ang jig ng hindi gumagamit ng sobrang lakas. Ito ay parang isang tirador. Kapag hinatak mo ito pababa, nag-iipon ito ng puwersa at kapag binitawan mo, ito mismo ang nagpapatalsik sa jig pataas. Ngayon, kung naka-death grip ka, sinasakal mo ang kakayahan ng rod na gawin ang trabaho nito. Imbis na hayaan mong mag-load at mag-rebound ang blank, pinipigilan mo ito. Ang nangyayari, ikaw at ang braso mo ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Sayang ang libo-libong piso na ibinayad mo para sa isang high-tech na gamit kung gagawin mo lang itong isang walang kwentang pambambo. At ngayon, dumako na tayo sa sikreto. Ang solusyon sa lahat ng problemang ito ay simple lang, pero ito ay kontra sa lahat ng ating nakasanayan. Ang tamang paraan ng paghawak sa jig ay ang light touch o three-finger grip. Isipin mo ito. Imbis na hawakan ang rod na parang isang baseball bat, hahawakan mo ito na parang isang pluma or chopsticks. Ang bigat ng rod ay dapat nakasalalay sa iyong palad at sa unang dalawang daliri mo, ang hintuturo at hinlalaki. Ang iba mong mga daliri ay nakarelax lang, bahagyang nakaalalay. Hindi mo kailangang higpitan. Ang kailangan mo lang ay sapat na kontrol para hindi mahulog ang rod sa iyong kamay. Sa simula, mararamdaman mo na parang hindi ito sigurado at baka mabitawan mo ang gamit mo. Lalo na kapag may kumagat na malaking isda. Pero tiwala lang, ito ang tamang paraan. Bakit epektibo ang light touch? Una, pinapalaya nito ang iyong rod. Kapag maluwag ang iyong hawak, hinahayaan mong gawin ng rod ang kanyang mahika. Hahayaan mong yumuko ito ng husto sa pag-angat at bumalik ng mabilis. Ito ang lumilikha ng isang matalas ngunit natural na flick or pitch sa jig. Ang jig ay tatalbog pataas ng may enerhiya at pagkatapos ay magkakaroon ng sapat na slack line o maluwag na linya para ito ay malayang makapaglaro habang bumabagsak. Ito ang pinakakritikal na bahagi, ang pagbagsak. Dito kadalasan kumakagat ang isda. Kung ang hawak mo ay magaan, ang jig ay susuray-suray, iikot at magpapakita ng fluttering action.
na parang isang tunay na isda na nag-aagaw buhay. Ito ang signal na hinihintay ng mga predator sa ilalim. Ang pangalawang benepisyo ay ang pinakamataas na antas ng sensitivity. Kapag relax ang iyong kamay, bawat maliit na panginginig or pagbabago sa ilalim ay direktang naililipat mula sa linya, papunta sa rod at sa iyong mga daliri. Ito ay parang pakikinig sa isang napakahinang musika. Kung masyadong maingay sa paligid, wala kang maririnig. Ang death grip ay ang ingay. Ang light touch ay ang katahimikan. Sa ganitong paraan, mararamdaman mo ang lahat. Mararamdaman mo ang pagbabago ng agos ng tubig, ang pagtama ng jig mo sa isang maliit na bato, at syempre, ang pinakamahinang pagtikim ng isda sa iyong pain. Magkakaroon ka ng sapat na oras para mag-react at iset ang hook bago pa man makawala ang isda. Bigla, ang pangingisda ay magiging isang pag-uusap sa pagitan mo at ng isda, hindi isang sigawan. Bukod sa teknikal na aspeto, ang magaan na paghawak ay nagpapabuti rin sa iyong tibay at stamina dahil hindi mo na ginagamit ang buong lakas ng iyong braso sa bawat pag-angat, mas makakatagal ka sa tubig. Imbis na ang malalaking muscle ng braso at balikat ang gumagana, ang ginagamit mo na lang ay ang mas maliliit na muscle sa iyong pulso at kamay, katulong ang mismong rod. Ang jigging ay magiging isang ritmikong sayaw, hindi isang mabigat na trabaho. Pwede kang mag-jigging mula umaga hanggang hapon nang hindi nakakaramdam ng matinding pagod. At alam nating lahat, kung mas matagal ka sa tubig, mas malaki ang tsansa mong makahanap at makahuli ng isda. Ang pagbabagong ito ay hindi lang para sa isang araw na pangingisda. Ito ay para sa pangmatagalang kalusugan mo bilang isang mangingisda. Paano mo ito sisimulan? Simple lang ang ehersisyo. Sa susunod na ikaw ay nasa bangka, subukan mo ito. Hawakan mo ang iyong rod gamit ang iyong normal na death grip at gumawa ka ng 10 pag-angat. Pansinin mo ang pakiramdam sa iyong braso, balikat at kamay. Pagkatapos, magpahinga ka ng 1 minuto. Ngayon, hawakan mo ang rod gamit lang ang iyong hinlalaki, hintuturo at gitnang daliri. Hayaan mong ang dulo ng rod ay sumandal sa iyong palad. Relax lang. Gawin mo ulit ang 10 pag-angat. Ano ang napansin mo? Mararamdaman mo agad ang pagkakaiba. Mas magaan, mas maliksi, at mas ramdam mo ang pagkilos ng dulo ng iyong rod. Ulit-ulitin mo ito hanggang sa maging komportable ka. Sa una, maninibago ka. Pero habang tumatagal, ito na ang magiging natural para sa iyo. Isang magandang visualization para dito ay isipin mong ang iyong rod at reel ay hindi isang piraso ng gamit, kundi isang sensitibong instrumento para kang isang biolinista. Ang isang magaling na biolinista ay hindi hinahawakan ang kanyang bow ng mahigpit na parang pamalo. Hawak niya ito ng may finesse, ng may delikadesa, para makuha niya ang pinakamagandang tunog mula sa instrumento. Ganoon din sa jigging, ang iyong rod ay ang iyong bow, ang iyong jig ay ang iyong musika, at ang isda ang iyong audience. Kung ang iyong pagtugtog ay marahas at wala sa tono, walang makikinig. Ngunit kung ito ay pino, ritmiko, at puno ng buhay, kahit ang pinakamailap na isda ay lalapit para alamin kung saan nanggagaling ang magandang tunog na iyon. May isa pang mahalagang konsepto na konektado dito, ang rod work versus arm work. Ang mga baguhan at kahit maraming veterano ay nagkakamali sa pag-iisip na ang jigging ay arm work. Ibig sabihin, ang lakas ay dapat manggaling sa braso. Pilit nilang iwinawasiwas ang rod pataas at pababa gamit ang kanilang biceps at triceps. Ito ay mali at nakakapagod. Ang tamang jigging ay rod work. Ibig sabihin, ang trabaho ay ginagawa ng rod. Ang iyong papel bilang mangingisda ay i-load,
o bigyan ng tensyon ang rod sa tamang paraan at pagkatapos ay hayaan mo itong gawin ang kanyang trabaho. Ang iyong paggalaw ay dapat maliit at kontrolado, nagmumula sa iyong pulso at hindi sa iyong balikat. Ang light touch ang nag-iisang paraan para magawa mo ito ng tama. Subukan nating ilapat ito sa isang aktwal na sitwasyon. Nasa 15 metro kang lalim at nagtatarget ka ng mga malalaking isda na kumakain malapit sa ilalim. Inihulog mo ang iyong jig. Sa pagbagsak nito, hawak mo ang rod ng magaan. Ramdam mo ang bawat metro ng pagbaba ng linya. Tapos, naramdaman mo ang pagtigil, lumapag na ito. Ngayon, imbis na haltakin mo ito pataas ng buong lakas, ang gagawin mo lang ay isang maikling, mabilis na pag-ikot sa handle ng iyong reel habang bahagyang inaangat ang dulo ng iyong rod. Ang rod mo ay yumuyuko, nag-iipon ng enerhiya, at pagkatapos ay itutulak nito ang jig pataas. Pagkatapos ng isang pitik, hihinto ka. Hahayaan mong bumagsak ulit ang jig. Sa pagbagsak nito, dahil maluwag ang iyong hawak, ito ay kumikinding na parang nasisiraan ng ulo. At doon, sa moment na yon, bigla kang makakaramdam ng isang thump, ang kagat na hinihintay mo. Ang tanong ng marami, paano kung biglang humatak ang malaking isda? Hindi ba ako mabibitawan? Ito ay isang lehitimong alalahanin, pero ang sagot ay hindi. Kapag kumagat ang isda at nagsimula itong humatak, ang unang reaksyon mo ay natural na hihigpitan ang iyong hawak. Okay lang iyon. Sa puntong iyon, ang laban na ay nagsimula. Pero ang mahalaga ay ang nangyari bago ang kagat. Ang light touch ay para sa presentation, ang paraan kung paano mo inaalok ang iyong pain. Kapag nakagat na, pwede mo nang ayusin ang iyong grip para sa laban. Isipin mo ito, ang trabaho ng light touch ay para paandarin ang iyong patibong. Kapag nahuli na ang daga, hindi na mahalaga kung paano mo hawak ang patibong. Ang mahalaga ay nakuha mo ito. Ang light touch ang nagpapagana sa patibong mo para maging kaakit-akit. Marami sa mga lumang paniniwala sa pangingisda ay nakabase sa mga lumang gamit. Noong unang panahon, ang mga fishing rod ay mabibigat at matitigas, parang mga walis tingting. Ang mga linya ay makakapal na nylon. Sa ganoong sitwasyon, kailangan mo talaga ng lakas para maigalaw ang pain at para maset ang hook. Ngunit ngayon, ang teknolohiya ay nagbago na. Ang mga rod natin ay magaan at sobrang sensitibo. Ang mga linya natin, tulad ng braided lines, ay napakanipis pero sobrang tibay at walang stretch. Ang ating mga gamit ay dinisenyo na para sa finesse, hindi para sa brute force. Ang problema, ang ating mga gamit ay nag-evolve, pero ang ating teknik ay naiwan sa nakaraan. Panahon na para i-update natin ang ating paraan para umayon sa modernong kagamitan na hawak natin. Isang kwento mula sa isang kaibigan. Dati, siya yung tipo ng mangingisda na pinakamaingay sa bangka. Bawat jig niya, rinig mo ang hangin na humahaginit, pawis na pawis, pero palaging reklamo na wala siyang huli. Isang araw, may nakasama siyang isang matandang hapon. Ang hapon, halos hindi gumagalaw. Nakaupo lang, relax, at ang pagjig niya ay parang wala lang. Pero bawat ilang minuto, may isda siyang isinasampa sa bangka. Tinanong ng kaibigan ko kung ano ang sikreto niya. Ang sagot ng hapon, simple lang. You fight the jig, you scare the fish, you dance with the jig, you invite the fish. Ang ibig sabihin, kapag nilalabanan mo ang jig at pinipilit ito, tinatakot mo ang isda. Pero kapag sinasayaw mo ito, inaanyayahan mo silang kumagat. Ang sayaw na iyon ay nagsisimula sa isang magaan at malayang paghawak. Ngayon, subukan nating paghambingin ang dalawang mangingisda. Si mangingisda A
ay gumagamit ng death grip. Ang kanyang jig ay gumagalaw ng pataas-baba na parang isang elevator na sira. Walang gilas, walang buhay. Pagod na siya pagkatapos ng isang oras. Sa kabilang banda, si Mangingisda B ay gumagamit ng light touch. Ang kanyang jig ay sumasayaw sa ilalim. Ito ay lumilipad, umiikot, at pagkatapos ay dahan-dahang bumabagsak na parang isang dahon sa hangin. Hindi siya pagod at bawat pagbagsak ng jig, nakaabang siya sa pinakamahinang senyales. Sa tingin ninyo, sa pagtatapos ng araw, kaninong cooler ang may laman? Ang sagot ay malinaw. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang pamamaraan. Tandaan ninyo, ang mga isda, lalo na ang mga malalaki at matatanda na, ay naging ganun kalaki dahil sila ay matalino. Nakakita na sila ng daan-daang jig sa kanilang buhay. Alam na nila kung alin ang peke at alin ang mukhang totoong pagkain. Ang tanging paraan para malinlang mo sila ay ang maging mas tuso kaysa sa kanila. At ang pagiging tuso ay hindi nangangahulugang paggamit ng mas maraming lakas. Ito ay nangangahulugang pag-unawa sa kanilang pag-uugali at pagbibigay sa kanila ng isang presentasyon na hindi nila kayang tanggihan. Ang isang jig na may perpektong flattering action dahil sa tamang paghawak ay isang alok na kahit ang pinakabihasang isda ay mahihirapang palampasin. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mangingisda na naghihintay ng swerte at isang mangingisda na lumilikha ng sarili niyang swerte. Ito rin ay isang pagbabago sa filosofiya. Ang pangingisda ay hindi isang labanan sa pagitan mo at ng isda. Ito ay isang sining ng pang-aakit. Hindi mo pinipilit ang isda na kumagat, kinukumbinsi mo sila. At ang pagkumbinsi ay nagsisimula sa kung paano mo ginagalaw ang iyong pain. Ang death grip ay isang utos, isang sigaw. Ang light touch ay isang bulong, isang paanyaya. Alin sa tingin ninyo ang mas gugustuhin ng isang mailap at maingat na nilalang? Ang pagbabagong ito mula sa pagiging agresibo patungo sa pagiging pino ang magbubukas ng isang bagong mundo ng mga posibilidad sa iyong pangingisda. Hindi mo na lang basta ihahagis ang iyong pain. Iaalok mo ito ng may sining at tiwala. Kaya sa susunod na kayo ay pupunta sa laot, iwanan ninyo sa bahay ang inyong ego at ang inyong paniniwala na kailangan ng lakas. Dalhin ninyo ang inyong pasensya at ang inyong bagong kaalaman. Subukan ninyo ang light touch. Obserbahan ninyo ang inyong rod. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng inyong linya. Isipin ninyo ang sayaw ng inyong jig sa ilalim. Huwag kayong mag-alala kung sa una ay hindi ito perpekto. Lahat ng bagong kasanayan ay nangangailangan ng praktis. Ang mahalaga ay sinimulan ninyo ang pagbabago at maniwala kayo sa akin kapag naramdaman ninyo ang unang malakas na hatak habang ginagamit ang teknik na ito. Hinding-hindi na kayo babalik sa dati ninyong paraan. Ito ang magiging eureka moment ninyo sa pangingisda. Kaya, ano ang natutunan natin ngayon? Nalaman natin na ang isa sa pinakamalaking hadlang sa ating tagumpay sa jigging ay hindi ang gamit, hindi ang panahon at hindi ang spot. Ito ay isang bagay na kasing simple ng paraan ng ating paghawak sa ating fishing rod. Ang buong akala natin, kailangan nating pilitin at kontrolin ang jig sa pamamagitan ng lakas at mahigpit na hawak. Pero ang katotohanan, ang sikreto pala ay nasa pagpapalaya dito. Ang paggamit ng light touch ay hindi lang isang simpleng teknik. Ito ay isang game changer. Binibigyan ito ng buhay ang ating pain, pinapataas ang ating sensitivity sa mga kagat, at pinapahaba ang ating oras sa tubig dahil nababawasan ng pagod. Ito ang wow moment, ang mind blown na katotohanan.
Para mas makahuli, kailangan mong gumawa ng mas kaunti pero mas tama. Salamat sa panonood, mga ka-hobby. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang tips. At ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Ano ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ninyo dati sa pag-jigging? At susubukan nyo ba itong bagong teknik sa susunod ninyong laot? I-comment nyo sa ibaba.